gusto ko lang sabihin no, kung paano tayo nabudol through the help of the foreign help ng mga expert sa political expertise. Kung paano tayo binudol. Yung way kasi na ginawa ng mga oligarke o oligarkiya is to dayain tayo, bulagin ng mga tao. So what they did, si Marcos during the campaign, parang aping-api siya. So ang nangyari, lahat ng mga malalaking network, it seems like na hindi siya welcome. So SMNI lang nung nagbigay sa kanya ng time, effort. Pero isang paraan yon na ginawa ng mga foreign experts in order for us para mabudol. Bakit? Kasi alam natin, kung pagbibigyan ng mga oligarchs, si Bongbong na bigyan ng ere sa mga malaking network, at that time, pansinin ninyo ang sigaw ng mga komunista, never again, never again. Right? Yes. So naging effective yun. Naging effective na campaign nila yon. Pero ang totoo nun, binudol tayo. Bakit? Nadali tayo sa SMNI, in-accommodate si Bongbong, binigyan ng magandang oras. Pero ngayon, may narinig ba kayong never again sa mga komunista? Wala. Bakit? Dahil nung itinatag ang CPP sa Pilipinas, ang mga oligarko rin ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Sa katunayan, the biggest base of these communist rebels ay nasaan ba? Diba? Nasa Negros. Sa tulong ng makakaliwang mga pare sa Negros, ito yung mga nasa Netherlands. They are the one who protected these people. At ngayon, alam natin kung saan nanggagaling yung pera sa mga oligarchs. So ngayon, ang nangyari ngayon, magkakampi sila ngayon na naririnig natin sila yung mga siga sa lower chamber at saka sa upper chamber. Sino ba pinakamaingay sa upper chamber? Si Raisa Ontiveros. Sino pinakamaingay sa lower chamber? Si Francis Castro. Si Manuel. Ito yung mga maiingay ngayon. But nobody from the real people na nagsasabi ngayon na tayo ay tunay na nasa demokrasya. So anong pinaka-the best effort for us right now is to wait for us to get rid of Marcos sa paanong paraan. Kung ako ang tatanungin nyo personally as OFW, kasi pala ko na sana mag-for good this coming November, but unfortunately, it's so sad. Hindi ko kayang umuwi. Been away for almost 30 years in the country as a OFW. So I used to work in Hong Kong, Japan, Cyprus, and now recently I'm here in France. So nakakalungkot yun na realidad. Pero this is the way kung paano tayo niloko nito mga to. Magaling yung foreign political advisor na kinuha nila sa US. Naging effective yun. Hindi nila ginamit yung mga malalaking network. Kunyari, dihado si Marcos. At ginamit nilang pansigaw na no Marcos again. Ginamit nila yung mga kaliwang grupo na in reality, magkakampi rin sila. Kaya kung ako tatanungin ninyo, since meron pa akong 1 minute, isang malaking stage yon, isang malaking palabas. Yes. Kuya orchestrated ng mga oligarch. Kasi ang laki ng nawalang pera sa kanila for the past 6 years during the time of Duterte. At kailangan nila makabawi. Kaya tingnan nyo, in less than 2 years, lahat po ng mga kaliwa at lahat ng mga dilawan nakabalik. Yun yung tinatawag nilang unit team. Budol. Unit team, budol yun. Nabudol tayo. 31 million na budol. Ngayon, anong pinaka-the best solution dito is to get rid of these people and the oligarchs. Tanggalin ang lower chamber, tanggalin ang upper chamber, magkaroon ng isang leader na ibabalik ang tunay na ginawa ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero hindi naman natin pwedeng gawin yon mag-isa. Sabi ni Presidente Duterte, kinakailangan ang will of the people. Yes. So, that is, so thank you very much.